Sabihin ko sa inyo bakit Honda Supra GT-R 150 pa rin. 4 years and 6 months, never akong natirikan sa kalsada. Tested and proven ko na yung tibay at lakas ng motor na to. What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. Marami po kasi nagtatanong about dito sa Honda Supra GT-R 150 ko. Kasi nga mga idol, ito ay 4 years and 6 months na sa akin. With 55,663 yung total na natakbo nito mga idol. 55,000 podo. Pansin nyo po mga idol, stock pa rin po yung itsura niya. Simulan natin sa mga nabago at nadagdag ko sa motor na to. Unang-una po dyan itong dito sa visor niya. Mas aggressive na po yung design ng head niya. Compare kasi sa dati na parang plain lang. Tapos pag hinawakan natin, ayan po, napakasulit niya. Unlike sa mga ibang brand na 150cc, pag ginanon mo, sobrang maalog na. So ito napakasulit po talaga ng pagkakakabit ng kanyang mga fairings. Combination ng kulay niya ay glossy black. And then mayroon po siyang decals dito na GT-R, silver tapos red. So ito po ay nabili ko na lang po ito aftermarket sa mga online shop. Then naglagay na rin po pala ako ng winglet dito. Ayan, ito po yung winglet niya. Medyo slim kasi siyang tingnan kaya nagdagdag na rin ako ng winglet. Siyempre yung bracket ng ating mini driving lights. Ayan po. Medyo kinakalawang nga lang po mga idol. Ayan po. So ito naman yung mini driving lights natin. Sobra 2 years na rin po ito sa akin. Lux. Ayan, okay na okay po yung performance ng mini driving lights na to. Side light, naka-LED po ito. Wala pa rin akong naging problema dyan. Sa daytime running lights, wala rin po ako naging problema dyan. Kasama na dyan itong signal light natin. Nalitan ko na to ng LED na ilaw. Ayan o. Buksan natin. Ayan o. Kulay puti na siya. So, paras na po sila white doon sa headlight niya. So, dito naman po sa front suspension niya. Stock pa rin po ito. So, hindi ko pa rin po ito napalitan ng oil dito. Maganda po dito, hindi pa rin po sa lumalagatok. Matibay po talaga yung mga front shock ng Honda. And malaki po kasi siya, tapos dito niya, wala pa rin siyang kalawang. Dito kasi nilagyan ko to ng shoe glue dito sa bandang gilid. So, dito naman tayo sa front brake niya. Ito po ay naka single pot piston caliper. Nagpalit na rin pala ako dito ng brake pad. Yan, nagpalit na rin ako ng brake pad dito. So ito naman yung disc plate ko. Halos parang wala lang na bago. Makapal pa rin. Tingnan naman sa gulong. Ang size naman po pala nito ay 90 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mags niya. Naglagay na rin po pala ako dito ng sticker dito sa mags niya. Ayan o, matagal na rin po yan. Siguro nasa 4 years na rin po ito. Ang cooling system naman po nito mga idol ay liquid cooled. So ito po yung radiator niya. Nilagyan ko na rin po siya ng cover dito para hindi sa mapasukan or hindi masira yung radiator niya. Lahat ng parts na nakabit ko dito sa online shop ko po ito nabili. Ito na po yung design ng decals niya. Ito naman po tawag po dito is Billy Pan. So nagdagdag na rin ako para mas mahaba. Mas maganda yung pagkaka-design. Agaw pansin din po itong Billy Pan natin na kulay red. Bagay na bagay dito sa Honda Supra GT-R 150 natin. Ito naman po yung engine cover niya. Napakaganda. Mas maganda pa rin kung may engine cover po yung motor natin. So dito naman tayo sa side. May mga minimal lang dito na scratch. So ito naman po yung top box natin. O yung mga unang design. Yung unang nauso na mga top box. Ito naman yung bracket ko. Rock X. Napakaganda niyan. Solid na solid. Metal. Stock pa rin. Never ko yan pinagalaw. Okay na okay pa rin oh. Pansin nyo po dito sa brake fluid natin. Kulay green. Nagpalit na rin pala tayo ng brake fluid na container. Silipin naman natin yung suspension niya dito sa likuran. Ayan po, stock pa rin po yan. Okay na okay pa yung performance niyan. Sa braking system po nito sa likuran, naka single pot piston caliper. Nagpalit na rin pala ako ng brake pad niya. Sa disc plate, makapal pa rin. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likuran ay 130 by 70. 17 inches po yung laki ng mags nito mga idol. Ang stock po na size ng gulong talaga niya ay 120. Pinalakihan ko siya ng konti para mas stable sa kalsada. Okay na okay din po yung performance niya. Dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. Kaya nagpalit na rin pala ako dito ng bulb. Basta pag bibili kayo ng bulb dito sa tail light at brake light natin, dapat yung original para matagal talaga bago masira.
Ito naman po yung signal light natin. Never pa ako nagka-problema dito sa signal light natin. Tingnan nyo po yung upuan niya. Stock pa rin. Never pang napunit. Maganda po yung pagkakagawa ng cover niya. Dito naman po tayo sa handlebar. Yung clutch clever niya. Medyo pud-pud na siya. Yan o. Ito stock pa rin. Okay din kasi yung performance niya, malambot. Switch ng ating mini driving lights. Ito naman po yung cellphone holder natin. At meron po siya ditong charging port. Ayan o. USB type na po ito. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. Motowolf po yung brand niya. Sa right side, electric start. So lahat po yan gumagana pa rin. Try naman natin buksan. Ayan o. Okay na okay pa rin mga idol o. Wow. Ito naman po yung fuel gauge, speedometer, odometer, at gear indicator. Dito naman nakalagay yung gear indicator natin. So dito naman sa parting baba, nagdagdag na rin pala ako dito ng basket. Ayan. Malaysian concept. May basket po talaga yan. Ito naman po yung step grill natin. Napakasulid niyan. Matagal na rin to sa akin mga idol. 4 years na. Sa ignition, never din ako nagkaroon ng problema dito. Try natin paanda rin. Tapos on lang natin to. Ayan o. Okay na okay pa talaga mga idol. Ganda pa ng tunog niya. Stock na stock pa rin. Dito naman po tayo sa makina niya. Mga pinalitan ko sa makina nito mga idol. Nagpalit na rin pala ako ng TPS. Ayan, TPS. Tapos tensioner. Converted to manual na siya. From stock tensioner converted to manual. So okay na okay po yung performance kahit manual tensioner po ito. Napakatahimik ng makina. Sabihin ko sa inyo bakit Honda Supra GTR 150 pa rin. Tibay ng makina. Tested ko ng mga idol. 4 years and 6 months. Never akong natirikan sa kalsada. Napakatipid po nito mga idol sa gas. Fuel injection 150cc. Umaabot po ng 44 km per liters yung natitipid ko nito sa gas. Pagdating naman sa mga aftermarket na parts, napakarami sa online mga idol. Kung mga stock naman, dapat mag-advance po kayo bago kayo magpaayos ng motor. Advance po kayo bumili ng mga pyesa. Honda Supra GTR 150. Tested and proven ko na yung tibay at lakas ng motor na to. Ang top speed ko naman sa motor na to, 140 km per hour, napakalupit na niyan. So ayan, sa mga nagbabalak kumuha ng Supra GTR 150 ngayong 2024, still marirecommend ko pa rin po ito sa inyo. Wala akong naging problema sa motor na to. Alagaan lang natin sa maintenance like change oil every 1.5 to 2,000 odo. Mag-change oil na tayo. At palitan po natin yung air filter kapag makita natin na madumi na. Nagustuhan ko naman talaga sa motor na to, yung riding comfort. Yan. Riding comfort tapos yung lakas niya. Talagang ibibigay niya talaga sa'yo. Manual motorcycle pero napakadali lang i-maneuver. So yan, wala na ako masabi sa motor ko. 4 years and 6 months, still the best.